At saka sa Hebrews chapter 11 verse 1. Kanina ng awitin ng trio, sister, I'm walking by faith. Huh? Connected by faith. I'm walking by faith. So ito is by faith also. No? Mark 11 verse 22 at saka Hebrews 11 verse 1. Dalawa pong verse po ang ating babasahin. Mark 11:22 and Hebrews chapter 11 verse number 1. Yung definition po ng faith. So, yung Bible definition of faith, about faith. No? Basahin po muna natin Mark 11 verse number 22. Nandiyan na po kayo? Say amen. Basahin po natin sabay-sabay. Ready? Begin. And Jesus answering saith unto them, have faith in God. Hebrews chapter 11 verse number 1. Ready? Begin. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Tayo po'y manalangin. Mapagpalang Diyos ang banal na sa langit. Salamat po Panginoon sa gabing ito. Kami po ay mag-aaral Panginoon ng iyong mga salita. Nabayan niyo po, Panginoon, pangunahan niyo po ang iyong likod through the guidance of the Holy Spirit, Lord. Thank you, Lord. Diyos ba ng Espiritu na ikaw siyang aming tagapagturo, ikaw ang aming comforter, tagapagaliw, ikaw ang aming teacher, Panginoon. At kayo po ang siyang mamuna sa inyo. Ako lamang po isang mouthpiece lamang po sa inyong harapan, Panginoon. Kaya na po ang siyang mga puri malabanati. Hindi po ang lingkod, Panginoon. Lapit po namin ang aming pag-aaral, Panginoon, about faith, Panginoon. Tulungan niyo po kami maintindihan ito at may apply sa aming buhay. Sa tanging pangalan ng Jesus, Amen. Amen. Take your seat, mga kapatid. Ating pag-aaral sa gabing ito, ang pamagat po ay The Dynamite of Faith. Amen. The Dynamite of Faith. Huh? The Dynamite of Faith. Alam naman natin yung dinamita, no? Pagka ito ay pinasabog, napakalakas. Ha? Yung dynamite. No? So, yung tindi ng ating pananampalataya. No? Yung sobrang lakas ng pananampalataya mo ang gustong makita ng Panginoon. Yung sobrang tindi at sobrang lakas ng pananampalataya na meron ka dapat, na meron ako, na meron tayo. Amen. Ang tanong, meron ka bang sobrang tindi, sobrang lakas ng pananampalataya sa oras nito, sa gabi nito? Yun ang kailangan ng Panginoon na makita sa atin. Yun ang kailangan ng Panginoon na makita sa iyo, sa akin, sa gabi nito. No? Katulad po ng tinuturo po dito ng Panginoon, kung ating po pag-aaralan ito, nagturo ang Panginoon sa kanyang mga disipulo about faith and prayer. Dito sa book of Mark. Kaya sinabi po niya, no? Nung nakita po ni Peter, no, yung fig tree, yung tinatawag niya sa verse number, makikita natin dito sa Mark 11, no? Na, ano nangyari doon sa fig tree? Siya po ay nag-dry, namatay. No? Dahil situmpa ng Panginoon. Nakita po natin bakit. Dahil kasi nung nakita po niya to, sabi niya, calling to remember, said unto him, Master, behold, the fig tree which thou cursed is withered away. No? Pinatutong ko lang mga kapatid, yung isang puno na kung saan pag wala yung pananampalataya, patay. Harapan ng Panginoon. Ay ganun din po dapat ang ating pananampalataya, na ganun na huwag po natin gawin na ang pananampalataya natin maging patay sa harapan ng Panginoon. Kailangan po ito ay maging matindi, dynamite. No, sobrang tindi, sobrang lakas ng pananampalataya na meron tayo. Alam naman natin, there are types of faith. No? There is no faith, there's little faith, there's greater faith. Na makikita natin sa Bible. So maganda yung meron tayong greater faith. Nakatulad po ng isa nga pong centurion, nung siya po ay nagsabi sa Panginoon, Panginoon, meron po akong alipin, may servant ako doon.
Sa isang salita mo lang, gagaling na yung aking servant. No? Pagdating niya po, pag-uwi niya, gumaling. That moment na nagsabi ang Panginoon. So, yung nakita po ng Panginoon doon sa centurion na yun, kung saan, no? Meron siyang pagtitiwala na sa isang salita lang ng Panginoon. No? Nagtiwala na siya, hindi lang naniwala, nagtiwala siya sa Panginoon na gagaling yung kanyang alipin dahil sa kanyang salita lang. No? At thy word. No? Katulad po nung inihagis yung lambat, no? At thy word, I will let down the net. No? Sumunod ka agad si Peter. So, ganun po yung salita ng Panginoon, no? Nakita rin yung faith. So, makita natin, there are 5 points na makikita natin dito na ating pag-aaralan, no? One without faith as no song is, makikita natin number 1 na makikita natin dito. There are 5 points. Faith sings. No? Faith sings. No? Faith sings, makita natin yan na sa Acts 16:25, nung nakulong po si Paul and Silas, ano po ginawa nila? They sing, they praises the song, no? Makita natin, usan natin, Acts 16:25. Alam naman natin yung story nito. Nung sila po ay nakulong dahil sa pangangaral sa salita ng Panginoon, sila ay kinulong, no? Nagkaroon ng lindol sa mga pagkakataon na yon. Pero bago magkaroon ng lindol, umaawit na sila sa Panginoon. No? Sabi dito sa 16, no? Acts 16, verse 25. Usan po natin. Pansinin po natin mga kapatid, ang sinabi po dito sa Acts 16, verse number 25. No? Sabi po dito sa verse number 25 ng Acts 16:25, and at midnight, Paul and Silas prayed, take note, and sang praises unto God. And the prisoners heard them. So makita natin yung word dyan na sang praises unto God. No? Faith sings. Na? One without faith has no song. Is depressed, gloomy, despondent, blue, but one with faith can rejoice in the midst of every trial. Amen. No? Yung taong walang pananampalataya ay walang awit. Pag ikaw ay walang pananampalataya, hindi ka awit sa Panginoon. Pero bakit may pananampalataya sila dito? Umawit sila Paul and Silas. They sang praise. Kasi may pananampalataya sila. No? Nung tayo po ay naging anak ng Panginoon, matuto tayo umawit. Dati hindi naman tayo maawit. Yung iba sa atin dito, natuto na lang nung tayo naging anak ng Diyos. Amen. Tama? Pero yung hindi tayo anak ng Diyos, unbeliever tayo, hindi naman tayo maawit. Pero bakit tayo natutong umawit? Dahil may pananampalataya na tayo. No? So makita natin dito, no? Sabi dito, is depressed, gloomy, despondent, blue, no? Siya ay, nakita natin, tayo po ay mga nalulumbay, nalulungkot, mapanglaw, walang pag-asa, pag ikaw ay walang pananampalataya. No? Miserable. Ganun po yun eh. Wala po tayong pananampalataya. Pero salamat, no? Sabi dito, but one without faith, but one with faith can rejoice in the midst of every trial. Amen. No? In the midst of every trial, nandiyan po, makikita natin si H.G. Spafford. Kilala niyo po si Spafford? Siya po yung mawit ng It is well with my soul. Alam niyo ba yung istorya ng kanya nga pong pamilya? Nung sila po, nakita po natin, no? Yung kwento ng buhay na nangyari po sa kanyang pamilya, no? It is said, H.G. Spafford lost his entire family in a wreck at sea. In the midst of tragedy, this man wrote, It is well with my soul. Amen. Kapatid, in the midst of every trial, mga kapatid, dumating po kay Spafford na kanyang pamilya ay namatay. Doon saan? Sa dagat, no? Sa dagat. Sa gitna ng trahedya.
Pero bumalik siya doon kung saan na nalunod yung kanyang pamilya. At doon siya nakapagsulat ng It is well with my soul. Kapatid, ganun po. Yung pananampalataya na meron si S.G. Spafford, yun ang nagbigay para siya umawit sa Panginoon. Faith sings. No? Kung bakit sila napulo si Paul and Silas, umawit sila sa Panginoon. Faith sings. Amen. Dumarating sa buhay natin, mga kapatid, na tayo ay may mga suliranin sa buhay natin. Pero salamat ng pananampalataya na andyan. At maawit ka sa Panginoon. Maawit ka sa Panginoon. No? Alam niyo po ba si Fanny Crosby? Habang nandun ako, tinignan ko kung ilan yung kinanta niya. More than 15. 7,000. Oh, meron pa 7,000, ba? Biro mo, dito lang sa songs, meron ng 15 to 17 songs na kanya nga pong inaawit natin. Isa nga po dyan, mga kapatid, yung To God be the glory. I am thine, O Lord. He hideth my soul. Praise Him, praise Him. Rescue the perishing. Kinanta po, kinanta po niya. Sinulat niya. Will Jesus find us watching? My Savior, first of all, tell me the story of Jesus. You read Him, kinanta rin po niya. Sinulat din po niya. Blessed assurance, saved by grace, though your sins be scarlet, all the way my Savior leads me. No? Alam niyo po ba ang may nagtanong po sa kay Fanny Crosby. Alam niyo po ba, nagulat po siya. Ang kwento po ng 6 weeks lang po siya, mga kapatid, at makita po natin, no, 6 na linggo pa lamang po ng kanyang buhay, siya po ay nabulag. No? Makita po natin, bakit po siya nabulag? No? Si Fanny Crosby. Dahil yung mata po niya nilalagyan ng mainit. No? Ang sabi po dito, no? Sa page 6, Fanny Crosby fully illustrate this as a baby of 6 weeks. At clothes were placed upon her eyes, destroying her sight. She never saw the beauty of nature, nor the faces of her friends, but she had faith in God. Wow, amen. And a song was in her heart. Some of the most beautiful and beloved songs in our book were written by Fanny Crosby. Amen. Kaya makita natin na malinaw itong ipinakita ng kanyang karanasan nung siya po ay sanggol pa. Kasi yung nilalagyan ng mainit na tela, yung mga mata niya, nilalagyan ng mainit, yung tela, may mainit na, mainit na tubig, nilalagay sa kanyang mata. Okay? So, yun ang naging cause ng kanyang nga pong pagkabulag. Yun po sabi dito, nilagyan ng mainit na tela yung kanyang mga mata na naging sanhi ng pagkawala ng kanyang paningin. No? So makita po natin. Pero may nagtanong po sa kanya. No? Sabi po dito sa tanong, mayroong okasyon kasi, when Fanny Crosby was being questioned before a great audience of people, someone asked, sabi dito, out of all the songs you have written, which is your favorite? Without hesitation, sinabi niya, she replied, Blessed Assurance, Jesus is mine. Yun ang sinabi niya po niya. Kaya isulat po na Blessed Assurance, Jesus is mine. Yun ang pinaka-favorite niya sa lahat ng kanyang simulat. Blessed Assurance, Jesus is mine. Di ba ang ganda ng awit yan? Blessed Assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long.
ating kapatid, si Manny Crosby, may pananampalataya siya. Faith songs! Wow, amen. No? A dynamic of faith. Makikita natin kung paano po nagkaroon ng pananampalataya si Fanny Crosby na siya'y sumulat. Ganon din po si H.G. Spafford. Namatay niyo kanyang kanyang pamilya. No? Nakagawa po siya ng sulat dahil sa pananampalataya na meron siya. Amen. Ganon din po mga kapatid. No? Makita rin po natin, minsan nangyari po yan sa iyo at sa akin. Nakakasulat ka ng hindi ka man nakasulat ng awit, pero nakakagawa ka kahit na ilang lyrics lang. Diba? Nakakagawa ka. Ikaw ang gumagawa ng lyrics mo. At nagagamit mo sa pamagitan ng awitin. At dahil sa meron kang pananampalataya sa Panginoon. So malaking bagay mga kapatid na makita natin sa buhay po ng mga Bible character katulad ni Apostol Paul, Silas, at itong mga ginamit ng Panginoon, si Fanny Crosby, Amen. no? Si S.G. Spafford na sumulat ng It Is Well With My Soul. Wow, No? amen. Ano yung awit din na yan? When peace like a river attended my way, when sorrows sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well with my soul. Kaya tanggap po ni H.G. Spafford yung pagkamatay ng kanyang pamilya. Kasi kalooban yun ay tinanggap niya na kalooban ng Panginoon yun. No? Kaya nakasulat po siyang, it is well with my soul. Wow, amen. Yun po kasaysayan. Faith sings. Number 2. Doon na tayo sa number 2. Okay? Number 2, faith. Dito na tayo sa number 2. Faith serves. The substance of Ang kapatid, evidence. faith serves. Genesis chapter 6, makita natin, true faith always result in action. No? Makita natin, by faith Noah built the ark. It was by faith that he labored for how many years? More than, I think, 20. No? Siya po ay nagtrabaho dahil sa pananampalataya na meron siya. Faith serve. Kanina, faith sings. No? Ngayon, faith serve. Panay SS. Panay S po yan. Serve. Okay, faith serves. No? True faith. Nakita natin Genesis chapter 6 verse 8. Genesis chapter 6. Ano po sinabi ng Genesis chapter 6 verse number 8? No? Ano po nangyari po dito si Noah? Sabi po dito sa Genesis chapter 6 verse 8. But Noah found grace in the eyes of the Lord. No? Talon tayo sa verse 15. No, para hindi maano yung oras. 15. And this is the fashion which thou shalt make it of the length of the ark shall be 300 cubits, the breadth of it 50 cubits, and the height of it 30 cubits. Ano pinapakita dito? Yung kanyang ginagawa para sa Panginoon, yung paglilingkod niya sa Panginoon, no? Verse number 22. Talon tayo. Thus did Noah, according to all that God commanded him, so did he. Ano pinapakita dito mga kapatid? No? Ang tunay na pananampalataya ay laging nagbubunga ng pagkilos. Pagka ikaw ay mayroong pananampalataya, kikilos ka para sa Panginoon. Amen. No? True faith always result in action. Amen. Kaya tayo mga kapatid, ang pangalan ng church natin, Faith Baptist Church. Amen. Ang mga nilagay po dito sa Faith Baptist Church, may pananampalataya na mayroong paglilingkod. Hello? Hindi tayo dito display lang. Right. Tayo ay dapat naglilingkod sa Panginoon. Hindi dapat tayo display lang. Preach on. Kaya true faith always result in action. May serbisyo. Kanina, nabanggit po ni Brother L.A., no? Calling to serve. No? Tinawag ka para maglingkod. Kanina,
sinabi ni Brother Jasmine, faithful service. Alam mo, nakikinig ako sa mga test, mga sinasabi niyo. At hindi, pinahanap ko po yun. No? Kaya malaking bagay mga kapatid, bakit tayo kailangan maglingkod? Sabi kanina ng verse, no? Na kung saan ay sinabi doon na fervent spirit, serving the Lord. No? Meron tayong paglilingkod dahil meron tayong pananampalataya na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kung wala tayong pananampalataya, hindi ka makakapaglingkod. Pero bakit ka may pananampalataya? Para ka maglingkod. Amen. Para tayo maglingkod mga kapatid. That's right. Kung bakit tayo may pananampalataya? Faith serves. No? Kung tulad ni Noah, pinaglingkuran niya ang Panginoon. Kaya sinabi dito sa verse number 22, thus did Noah according to all that God commanded him. Ano sumunod? So did he. Amen. No? Nagtrabaho siya. Ang tanong, nagtrabaho ka ba sa Panginoon? Amen. Nagtrabaho ba tayo sa Panginoon? On. O display lang tayo. Kaya nga may yung tinatawag na Christianology. Ano ba yung Christianology? Christian duties. Amen. Meron tayong dapat responsibilidad na gagampanan. Meron tayong task. Amen. Meron tayong mga tungkulin na dapat gawin. Hindi tayo display dito sa church. Bagkus tayo ay kailangang maglingkod. Tayo ay servant eh. Amen. Stewards tayo. Soldiers tayo. Amen. Oh, naalala ko yung young people kami, yung madalas na grupo. Steward, servant, soldiers. Nasa soldiers po kami yun. No? Kaya makita po natin, no? Kailangan po, mayroon po tayong paglilingkod, service. Kaya nga sabi sa John chapter 9 verse 4, I must work the words of him that sent me. While it's day, the night cometh, when no man can work. Kailangan po tayong maglingkod sa Panginoon. No? Huwag po natin hayaan mawala po yung paglilingkod po natin. Kailangan po nagpapagal tayo. No? Dahil sa pananampalataya, no, itinayo ni Noe ang daog. No? Dahil lang dito sa pananampalataya, nagpagal siya sa loob ng maraming taon. Maraming taon ang kanyang pinagpagalan, no? Yung paglilingkod niya. It was by faith that Moses served God and his people. Sa halimbawa na rin po si Moses. No? He turned his back upon Egypt and chose to suffer affliction with the people of God. Amen. No? Yung po sinabi po dyan. Dahil sa pananampalataya, naglingkod si Moses. No? Sa kanyang Diyos at sa kanyang bayan. Amen. Tinalikuran niya ang lahat ng mga bagay na dapat na para sa kanya sa mundong ito. Pero pinili niya ang panawagan ng Panginoon. Kasama ang Panginoon. Amen po. At pinili niya. By faith, Joshua led Israel into promised land. It was by faith that the walls of Jericho fell down after they were compassed about 7 days. No? Nung nangyari po sa buhay po ni Joshua, no? Yung Jericho, inikutan nila ng 7 ikot yung wall of Jericho. Then nag-collapse po yun. No? Dahil saan? Sa pananampalataya. Dahil pinaglikuran nila ang totoong Diyos. Sa pamagitan ng pananampalataya, pinangunahan ni Joshua ang mga Israelita patungo sa pangako. No? Lupang pangako. Dahil sa pangako na yun, mga kapatid, sa pananampalataya na meron si Joshua, no? Natumba yung wall of Jericho, yung pader ng Jericho, matapos na libutin to sa loob ng 7 araw. No? So makita natin, by faith Gideon served God against impossible odds. He won a victory over the Midianite with only 300 men. Kapatid, si Gideon ginamit ng Panginoon dahil sa pananampalataya na meron sa 300 men. Laban saan? 1,000? Pero nagwagi po siya. Isip ko nga baka ginaya ng mga Spartan to eh. 300 men. No? Dito kinuha ng mga Spartan yung palabas sa pelikula na 300 men. Mukhang dito kinuha na yun. Tapos ginawang sinapelikula ang ginawang movie. Dahil sa pananampalataya, naglingkod si Gideon sa Diyos. No? Sa kabila na imposible na kalagayan ng
ng kanilang tagumpay. Pero mo, 300 lang po sila laban sa Midianite na libo-libo. No, faith does not ask for the easy way. Take note, faith does not ask for the easy way. Faith goes on despite the hardship. And yung hardship po, sobrang hirap, no? Kaya makikita natin, nagpapatuloy po dapat ang pananampalataya na meron tayo dapat sa Panginoon. Faith does not ask for the present pay. No? If men do not applaud or appreciate, faith works on. No? Kahit na hindi ka mapuri, kahit na hindi tayo palakpakan, Yes, right. no? Ang pananampalataya hindi dapat mawala sa atin. Amen. Isa nangyayari po mga kapatid, yung iba gusto ma-please ay palakpakan natin. Tawagin natin yung kanyang pangalan. Kahit hindi ka natawagan, kahit hindi ka napalakpakan, yung pananampalataya mo hindi dapat nawawala. At mananatili yung pananampalataya na meron ka. Dahil kasi yan, meron nang bigay sa iyo ng Panginoon. Amen. On, bridge. No? Hindi dapat nawawala yan. Kaya faith serves. Amen. No? Faith sings. Faith serves. The dynamite of faith. No? Yan yung sobrang tindi ng pananampalataya. Sobrang tindi, sobrang lakas ng pananampalataya na dapat meron tayo. Pag umawit tayo na may pananampalataya. Maglingkod tayo na may pananampalataya. Amen. Number 3, faith supplies. Amen. Faith supplies. Alam naman natin Philippians 4:19. But my God shall supplies all our need according to His riches and glory. No? Amen. Luke 1:7, for with God nothing shall be impossible. Yes, marami tayong alam sa Bible, sa mga verses, mga kapatid. Pero nangyayari, minsan nagkukulang tayo. Minsan nagwo-worry tayo. Na alam naman natin, kaya i-provide ng Panginoon, pero bakit tayo nagwo-worry? Yes. Kapatid, nangyayari po yun sa atin, mga kapatid. Matthew 6:23. Palagi natin kinukot, pero bakit pa rin tayo nag-aalala? Amen. Kasi kailangan po natin palagi siya alalahanin. Amen. No? Kung mag-aalala ka sa mga sorrow, mga worry, mga bagay na trials, testing, troubles, no? Na nangyayari sa atin, no? Suffering, lahat po ng bagay na hindi maganda nang nangyayari sa buhay mo, isipin na lang natin, mga kapatid, ito ay dumarating sa atin para lalo po tayo maging malapit sa Kanya. Amen. Para lalo po natin siyang tawagan. Kasi hindi natin siya tatawagan pag meron tayong mga maganda yung buhay natin, maganda yung ating karanasan dito. Hindi ka tatawag sa Panginoon. Makakalimutan mo tumawag sa Panginoon. Pero bakit nangyayari? Para lalo natin siyang tawagan. No? So makita natin mga kapatid, faith supplies para supply yung Panginoon ng ating pangangailangan. Faith in God will keep us from worrying about tomorrow. Amen. No? A song says, I don't know about tomorrow. I don't know about tomorrow. I don't see from day to day. Meron pang awitin, why worry when you can pray? Wow. Why worry when you can pray? Trust Jesus. No? Ang ganda po ng awitin na yun. Why worry when you can pray? Nadala ta kanta, we need Jesus. Yes, we need Jesus. So makita natin mga kapatid, idaan natin sa mga ganung bagay. Bakit tayo mag-aalala? Pwede naman tayo mag-pray. Amen. We don't know how to, hindi natin alam kung buhay pa tayo bukas. Gawin na natin ngayon, bakit pa bukas? No? So makita po natin mga kapatid, buksan natin dito sa Matthew chapter 6, verse 25 hanggang 34. Ito po yung pangyayari na kung saan there are two things the Lord is commanding us to do. Ano po yung dalawang bagay niyan? To have faith in God. Seek first, no? Yung kanyang kaharian, the kingdom of God and His righteousness. So makita natin, sabi sa Matthew chapter 6, verse number, doctrinally, no? Hindi sa atin, pero makikita natin, practically. So makita natin, kailangan po natin, seek natin siya first. Siya ang seek natin. Maging priority natin ang Panginoon sa lahat ng bagay. No? Sapagkat siya po ay dapat na hindi uli.
Siya dapat ang una sa buhay natin. Minsan kasi nagiging huli na lang ang Panginoon pagka may mga bagay na wala nang tayong kailangan. Amen. Saka natin siya ihuli. No? Inichipwera natin siya. Tanong, inichipwera mo ba siya? So Matthew 6, sabi dito sa Matthew chapter 6, verse 25. No? Sabi sa Matthew chapter 6, verse 25 hanggang 34, sabi po dito sa verse number 25, therefore I say unto you, take no thoughts for your life, what ye shall eat. No? Huwag mong alalahanin kung ano yung kakainin mo, or what ye shall drink, o inumin mo, nor eat for your body. What ye shall put on, kung ano yung susuot mo, is not the life more than the meat. No? Diba ang buhay mas mahalaga pa sa pagkain, and the body than raiment, ang katawan sa kasuotan. Behold the fowls of the air, for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they? So ano, makita niyo, bakit yung mga ibon sa ipapawid, sino nagpapakain sa kanila? Di ba ang ating Panginoon nasa langit? So ibig sabihin, kung pinapakain ng Panginoon yung mga ibon sa ipapawid, how much more ikaw na anak ng Panginoon? How much more na ikaw at ako, na tayo ang anak ng Panginoon, na special na tinatawag tayo, special tayo, tagapagman ng kaharian ng Diyos. Mas bibigyan ba, mas lalo special tayo sa Kanya. No? How much more ikaw, mga kapatid? How much more tayo, na anak niya, na tayo ay dapat, hindi tayo papupulangin. No? Sapagkat ang Panginoon natin ay mayaman. Maawi pa nga tayo, di ba? Siya ay mayaman. Kung pagka nagbibigay, nag-ano tayo ng, sa pagbibigayan, no? Rich ang Panginoon. Sabi po dito sa Matthew chapter 26, Matthew chapter 6 verse number 27, which of you by taking thought can add 1 cubit unto his stature, and why take ye thought for raiment? Consider the lilies of the field, how they grow. They toil not. Tingnan niyo po yung lilies of the valley, paano sila lumaki? How they grow. They toil not. Neither do they spin. And yet I say unto you that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Wherefore if God so clothed the grass of the field, which 2 days is, and tomorrow is cast into the oven, shall He not much more clothe you, O ye of little faith? No? Pinatutungkol ito, malit na yung pananampalataya natin kung tayo ay pababayaan ng Panginoon. Therefore, take no thoughts saying, what shall we eat? No? Tayo mag-isip, ano kaya kakainin natin? Hindi mo nga alam kung buhay ka pa bukas eh. Or what shall we drink? No? Kung ano yung inumin natin, whither shall we be clothed? Or after all these things, ito maganda, the gentle seek, for your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. Alam ng Panginoon ng lahat ng bagay na kailangan mo. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Take therefore no thoughts for the morrow shall take thoughts for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof. So ano pinapakita din mga kapatid? Ang Panginoon po ay nagpo-provide ng lahat ng pangangailangan natin. Hindi po siya, kaya nga mayroon po, I will never leave thee, ang sinabi ng Panginoon. Diba? Sa Hebrews 13 verse 5, I will never leave thee or forsake thee. Nagsalita ang Panginoon na hindi tayo pababayaan, hindi tayo iwan. No? Kung hindi ka pababayaan, hindi ka iwan, susupply ng Panginoon ng lahat. Hindi po siya, hindi po, pag nangako ang Panginoon, hindi niya tinutupad. Tinutupad niya pag nangako siya. Huwag po tayong mag-alala, mga kapatid, natin ang Panginoon natin. No? Tayo mag-alala. Yes, nandun tayo sa laman eh. Kaya nag-aalala tayo minsan. Pero mga kapatid, ito ang ating dapat panghawakan. Salita niya. Promise of God. No? Kailangan nating panghawakan yung kanyang mga binanggit dito. Ito ang kanyang pangako na kanya nga po tayong hindi pababayaan, hindi iwan at ipoprovide ang lahat ng ating pangangako. Kailangan lang po tayo, meron tayong faith in God. No? Kasi sabi po dito, so, tinitignan niya yung little faith. Ito ba yun? Ayo ba yun? O ye of little faith. So, ikaw at ako, pagka hindi tayo natiwala sa kanyang kakayahan, o ye of little faith. Mali ang pananampalataya natin sa kanya. No? Gusto mo bang maging mali ang pananampalataya mo sa Panginoon? O kung gaya ng centurion na sinabi ng Panginoon, great faith na meron siya.
No? So makita po natin yan. So, God is glorified by that Christian who refuses to worry. Nag-glorify po ang Diyos sa mga Kristiyano na nire-refuse yung mag-alala. Kung hindi ka mag-aalala, nire-refuse mo na ikaw ay hindi mag-alala, nag-glorify mo ang Panginoon. Amen. Mas maganda na hindi tayo mag-alala, nagtutulungan pa natin ang Panginoon, di ba? Kasi nagiging hindrance po yun, mag-glorify natin ang Panginoon eh. Yung worry. Ako niyo po, pagka meron ka mga nasa isip dyan na meron kang inaalala, anong nangyayari? Nagkakaroon ng hindrance para maluwalhati natin ang Panginoon. Kaya kailangan hindi i-reject natin yung pag-aalala sa ating buhay, sa ating puso at isipan para maluwalhati ng Panginoon. So, God is glorified by that Christian who refuses to worry. Knowing He will provide. No? Alam naman natin ipoprovide niya. But many good Christians refuse to believe the promises of God. Meron nga lang po may mga Kristiyano nga lang na nare-refuse po na magtiwala sa mga pangako ng Panginoon. Bakit ko maawi na? Ang mga pangako ng Diyos Ama, tibay ko sa pananampalataya. Ang buhay ko'y nasa liwanag niya. Laging sa pangako'y naasa. Sagana, mga pangako ni Jesus na biyaya. Sagana, ako sa tipan niya tiwala. Yes, tipan o ito. Yung sinasabi ng Bible. Tipan niya ay tiwala. Nagtitiwala ka ba sa salita ng Panginoon? Tinutukoy na tipan, ito yun. Bible. The King James Bible. No? So makita po natin, kailangan po yan. Simple man by nature, a warrior. Tayo by nature, warrior tayo. He worries about everything. Tama? Nag-worry tayo everything. Food, shelter, clothing. No? Basic needs. He worries about tomorrow and its needs. No? Nag-aalala tayo sa kinabukasan. He worries about things which have not happened and perhaps never will happen. Amen. No? It is only when man takes hold of the promises of God. Amen. Kailangan po yung promises of God. Yun ang pangawakan natin. Yung pag-aalala, mga kapatid, isaalang-alang natin sa Panginoon. Bigyan natin sa Panginoon. Amen. No? That glory slip away. Supply God delights in that man or woman who by simple faith achieve perfect peace and rest of heart. So, pinapakita dito mga kapatid, no? Yes, tayo ay nag-aalala. So, kailangan po na yung pag-aalala na yun, no? Ibigin natin sa Panginoon. Bakit pa may sinabi yung Bible, no? As thy burden upon the Lord. No? As thy burden. Yung mga kabigatan ng ating mga buhay. Kailangan ibigay natin sa Panginoon. And He shall sustain me. He shall never suffer the righteous to be moved. Yung sinabi ni Sister John kanina, casting all your care upon Him for He cared for you. Sa Bible, no? Bakit po may mga verse na ganyan? Kailangan po na meron tayong paglalagakan. Kasi sa atin lang, hindi natin kaya. Hello? Kaya mo ba? Hindi mo kaya. Kaya ko? Hindi ko kaya. Pero kaya ng Panginoon natin. Hello? Yes, na meron ka. By faith. Have faith in God. Amen. Have faith in God. Amen. No? Recognize ng Panginoon. No? Pinapakita niya, tinuturo ng Panginoon natin sa kanyang mga disipulo yung faith at prayer na napakahalaga po sa bawat isa po sa atin. Tinuturo niya dito. Have faith, kasi sinabi niya sa mga apostol, have faith in God. Sabi niya, until now, no? Pinapakita ng salita ng Panginoon na tayo ay magkaroon ng have faith in God. Yun ang nais ng Panginoon, have faith in God. Okay, number 4, dito na po tayo sa pangapat. Pangapat na S, faith stands. Faith stands, no? Job, makita natin, faith will help you stand when the whole world is rushing into destruction.
Faith will enable you to stand for your conviction through family and friends despite you for it. No? Despise you for it. No, makita natin. Kapatid, si Job, buksan po natin. Di ba namatay po yung kanya rin pong 10 anak? 3 babae, 7 lalaki. At siya po ay pinag-curse pa ng kanyang asawa. Amen. Ano po ang sabi dito sa Job? Buksan po natin. Job 13 verse number 15. Pero ang ganda po nangyari po dito. Anong sabi niya sa Panginoon sa Job 13? Ang ganda po ng kanyang nga pong tinatayuan, yung style niya sa Panginoon. Kahit na meron pong nangyari namang hindi maganda sa kanyang buhay, pero ang style niya sa Panginoon napakaganda. Wow. Ano po sabi dito sa Job chapter 13? Maganda panghawakan to, mga kapatid. Job chapter 13 verse number 15. Ano po ang sabi dito? Job 13 verse 15. Though he slay me, yet will I trust him. Hello? Makita niyo po mga kapatid, kung ano man yung mga nangyari sa kanyang buhay, magtitiwala siya sa Panginoon. Sabi po niya sa verse 15, but I will maintain mine own ways before him. Amen. Mananatili po siya. No? Ang kanyang buhay, mananatili para sa Panginoon. No? I will maintain my own ways before Him. Yung kanyang mga pasya, mga nais niya sa buhay, ay nasa Panginoon niya, itatalaga. No? Amen po. Yan po ang nais na ipakita po dito. Kaya makita po natin, dito, no? Sabi po dito, kung ating papansinin po, sinabi po ni Job dyan, that lays hold upon the promises of God, we must have a deep-rooted faith in order to stand when the storm of doubt, fear, and persecution swept over us. The Bible stand. Kaya nga pumawi tayo, the Bible stand. No? The Bible stand. Kailangan po tayo tumayo, manindigan sa salita ng Panginoon. Dito tayo. Faith stands. No? Kaya nga po yung nakuha ko rin yung isang ni Pastor Nicolas Capipin, no? Higher ground. No? Stand on the higher ground. No? Ang ganda rin po yun, no? Tumayo tayo. Ito yung ating nga pong kailangan tayo maging rooted and grounded of truth sa salita ng Panginoon. Rooted in faith in order to stand when the storm of doubt, fear, and persecution swept over us. No? Makita po natin, kailangan tayo lay holds upon the promises of God. So makita po natin yan. Okay? Ano po ang sinabi ni Apostol Paul? Paul was hated and despised by his own people. They sought his life, but he stood true to God. No? Kahit ano po, maraming galit kay Apostol Paul, dinidespise po siya ng kanyang mga kababayan, but they sought his life. No? Pinapapatay siya. But he stood true to God. Tumatayo siya sa katotohanan para sa Panginoon. Tayo mga kapatid, ganun din dapat. Kahit na meron magsalita sa iyo nang hindi maganda, pero tumatayo ka at nanindigan ka para sa Panginoon. Amen po. Job lost all he had. His property, nawala. His family, his wife, who told him to curse God, yes, and die. Amen No? po. Sumpahin mo na ang Diyos mo at mamatay ka na. His body was afflicted. No? Nagkaroon siya ng piksa mula ulo hanggang talampakan with terrible sores. But he said, though he slay me, yet will I trust him, but I will maintain my own ways before him. Amen So po. sabi niya, nangyari lahat yun sa kanya mga kapatid. Wala pa sa kalingkingan yung nangyayari sa iyo sa buhay ni Job. Amen. Pero sa buhay ni Job mga kapatid, hindi siya. Nag-stand siya sa salita ng Panginoon. Wala pa tayo sa kalingkingan ng ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Wala pa tayo sa kalingkingan ng ginawa ni Apostol Paul. Wala pa tayo sa kalingkingan mga ginawa ng mga Bible character na kung saan ginamit ng Panginoon. Amen po. Sila ay tumayo at nananatili at hanggang kamatayan tumayo sila para sa Panginoon at sa salita ng Diyos. Ang kapatid, pero bakit tayo bibigay gagad? No? Bakit the Bible stand? No?
Kaya ang sabi ng lahat ng pangako ng Diyos Ama, tibay ko sa pananampalataya. Ang buhay ko'y nasa liwag niya. Lagi sa pangako'y naasa. No? Amen Yun po po. eh. And Joshua, when Joshua, the noble man, came to die, he delivered his message to the people. Sa Joshua 24 verse 15, he said, "You can turn to the worship of idols and other gods, but I'm standing through the Lord." No? Kaya nga sinabi niya, "As for me and my house, we will serve the Lord." Amen po. Nandun siya tumatayo. Na, ako at ang aking pamilya, no, ay maglilingkod sa Panginoon. How about you? Pwede mo bang sabihin yun? Ikaw at ang iyong mahal sa buhay, ikaw at ang iyong pamilya, ikaw at ang iyong mga kapatid, ikaw at ang mga kasamaan mo, sabihin mo sa Panginoon, ay tatayo para alang-alang sa Panginoon. Amen po. Ganun po si Joshua, mga kapatid. No? Sabi diyan, "You can turn to the worship of idols and other gods, but I am standing through the Lord." Then the great general made a plea for the people to put away their strange God and incline their hearts to the Lord God of Israel. No? Si Prophet Elijah, in the day of idol worship, Elijah believed in God, stood before Ahab and said, "As the Lord God of Israel liveth, before whom I stand with a courageous heart, he stood against the prophets of Baal and brought revival to Israel on Mount Carmel." No, nagkaroon ng revival. Tumayo sa paninindigan si Elijah, Prophet Elijah. Yung mga Diyos-Diyosan, mga strange God, yung mga Diyos-Diyosan na kung saan ay talagang ayaw ng Panginoon. No? Salamat, mayroong kagaya ni Elijah. How about you? May kagaya ni Elijah. Ito sabihin ng Panginoon, may kagaya mo. May kagaya ng katulad ng anak ko na nasa Marikina. No? May kagaya ng anak ko na nasa Marikina. No? Tumatayo, naninindigan. May kagaya ko na anak ko na tumatayo sa Tarlac. May kagaya na tumatayo sa Antipolo. Amen po. No? May kagaya ng anak ko na tumatayo sa Taytay. No? Amen. Sa lahat ng lugar dito sa Metro Amen Manila, may tatayo. Sa Bicol, may tatayo. Sa Legazpi. Amen No? po. Saan mong lugar dito sa Pilipinas, sa ibang bansa, may tatayo. Okay? So, panglima, dito na tayo sa huli. Ano yung muna? Faith sings. Number 2, faith serves. Number 3, faith supplies. Number 4, faith stands. And the last, faith saves. Amen. Faith saves. Tama po. John 3:16, alam naman natin, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life." John 1:12, alam naman natin, "But as many as received Him to them, gave Him power to become the sons of God, even to them that believe on His name." John 3:36, "He that believeth on the Son hath everlasting life, and he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him." Faith saves Christian from mediocrity. Amen No? po. The work of Christ suffers from too many ordinary Christian. No? The ordinary Christian worries, frets. No? Ito nangyayari sa atin po. Nag-aalala. No? We look and acts like the man of the world. Yun ang ginagawa po ng Kristiyano, parang hindi Kristiyano. But real faith makes men different. No? To save Christian from the sin of mediocrity, this is the 6th point na makikita natin dito. Take God at His word. Believe the King James Bible. Rest in God's promises. Second point, remember that God has never failed His performance. Assure us of the present. No? Makikita natin yung performance ng Panginoon, hindi po siya nagkakamali. Third, God concerned about you, us. He has always been concerned for others. He wants us to be mighty in faith. Our Heavenly Father cares for us in pulling for us. No? Fourth, be optimistic and cheerful no matter the problem. There is always a way out. No? There is always a way out. May problema man, merong solusyon. At wala nang ibang solusyon kundi ang ating Panginoon, ang kanyang sala. There is always a way out. And God will shout. And God will show it at the proper time. You may be
confronted by a Red Sea problem, para tayong yung mga katulad ng mga Israelita, no? Yung problema nila kung paano tawarin yung Red Sea. May dagat, kaliwat ka lang. Minsan po parang ganun sa atin. Yung problema parang yung Red Sea. No? Paano tayo makakatawid, paano makahati. Parang ganun po. No? By a Red Sea problem, but nothing is impossible with God. Amen. No? Walang imposible sa Panginoon. Tama po. No? He has a way out. Ano ba yung sabi ng pinag-aralan natin? God will make a way. No? God will make a way. At nothing shall be impossible. Yung kanta, nothing is impossible when you put your trust in God. Walang imposible sa Panginoon. God will make a way. Yun po yung makikita natin. No? We'll launch out into the deep. Sabi po, launch out into the deep. At thy word, I will launch out into the deep. Di ba? Around the shallow water, believe that God is launched out into the deep. Attempt the impossible. It will always only be as well we follow the simple suggestion that we will cease to be ordinary, everyday, faithless individuals. No? And thus, faith saves sinners from hell. Amen. Kaya faith saves. No? Faith saves sinners from hell. Jesus said, John 3:36, yun nga, he that believeth on the Son hath everlasting life. And he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him. Amen po. Simple faith saved Simon Peter. Take note, no? Si Simon Peter, siya po'y naligtas dahil merong nagdala po sa kanya, at ang nagdala po sa kanya walang ibang kanyang kapatid, who was brought to Jesus by his brother Andrew. It was simple faith, not works. Take note, ha? It was simple faith, not works. Simple faith saved Simon Peter. We know the Lord changed not. No? Hindi siya nagbabago. Amen. As men and women were saved in Bible days. So are they saved now? If you will come to tonight, mga kapatid, it's simple faith, believing in Jesus Christ as your Savior. Ito ay sa mga wala pa talagang Panginoon. Kaya Jesus saves. No? Kita na tayo lumalabas at binabanggit natin, Jesus saves, Jesus saves. Faith saves. No? So makita po natin, Jesus saves. First, we invite Christian to come. No? To come for invitation of a sinner. No? To come to receive Christ Jesus as their personal Savior. No? So faith saves. So makikita natin dahil nagtiwala po ang isang tao, siya po ay tatanggap yung isang makasalanan na tatanggap, no? Pupunta sa Panginoon at tatanggapin ng Panginoon sa kanyang puso bilang sariling tagapagligtas. Faith saves. So, yun po yung panglima na makikita natin. Faith saves sinners from hell. Jesus saved. Jesus saved. So yun po yung ating panglima. Okay? So for that recap, ito po ang recap, no? The dynamite of faith. Number 1, faith saves. Number 2, faith serves. Number 3, faith supplies. Number 4, faith stands. And number 5, faith saves. Tayo po dyan magtapos, mga kapatid. I hope and pray meron tayong napulot na pagpapala. Amen. Tayo po ay manalangin. Let us pray. Panginoon sa langit, salamat po Panginoon sa 5 punto na ito, the dynamite of faith. Tunay nga pong sobrang tindi ng dapat na meron kami na pananampalataya, Panginoon. Magkaroon po kami ng sobrang pananampalataya, sobrang init ng aming pananampalataya, dapat meron kami, Panginoon, na meron sa inyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa aming natutunan, Panginoon, sa buhay po, Panginoon, ng mga Bible character at mga writer ng mga songs, Panginoon. Katulad po ni Spafford, Panginoon, na kahit na wala po ang kanyang mga mahal sa buhay, nakapagsulat po siya, it is well with my soul. Salamat po kay Fanny Crosby, Panginoon, na kung saan kahit bulag po siya, ginamit niyo po siya, Panginoon, meron po siyang faith sings na kung saan nandun yung pananampalataya niya, Panginoon, at sinabi niya, blessed assurance, Jesus is mine. Lord, we thank you, Lord, sa buhay po ni Apostle Paul, na kung saan for to me to live is Christ and to die is gain.
Salamat po, Panginoon, sa mga buhay po ng mga Bible character. Sila Moses, Elijah, si Enoch, Panginoon, naglingkod po sa inyo, Panginoon. Faith serves, Panginoon. Salamat po, Panginoon, may mga Bible character na kung saan papatuloy na naglilingkod sa iyo hanggang kamatayan. Ganon din po sa amin, Panginoon. Dahil po namin, Panginoon, hanggang kamatayan, makapaglingkod po kami sa inyo, Panginoon. At isang araw pagdating ng judgment seat of Christ, masasabi niyo po sa amin, well done, thou good and faithful servant, enter thou into the joy of thy Lord. Thank you, Lord. At isang araw ay meron kami matatanggap na reward o gantimpala sa aming mga ginawa dito sa lupa, Panginoon. Salamat po, Panginoon, privilege and opportunity to serve you. We are sinners saved by grace through faith, Lord. We are called to be saved, to serve, Panginoon. Salamat po, faith. Sinabi rin po, faith. Salamat po na faithful dapat kami sa paglilingkod. At sinabi niyo po, Panginoon, sa inyong mga salita, yung word po na service that not slack in business, fervent spirit, serving the Lord. Thank you, Lord, sa mga talatang ito na amin pong natutunan, Panginoon. Salamat po na kung saan kailangan po namin paglingkuran kayo, Panginoon. Ganon din po, Panginoon, ikaw ang nasusupply. But my God shall supply all your need according to His riches in glory, Panginoon. Thank you, Lord, sa mga sinusupply po sa amin, food, shelter, clothing, basic needs. Pero mas more, meron pa po kayo na binigay sa amin, walang iba, salvation, Panginoon. Thank you, Lord, sa mga bagay na ito, wisdom and knowledge at everything, Panginoon, ay nasa inyo. Wala na po kaming mahiling pa. Sabi po ng Psalms 23 verse 1, the Lord is my shepherd, I shall not want. Hindi na po kami mangangailangan pa sapagkat ikaw na ay kumpleto na lahat, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, kayo po, Panginoon, ang aming Panginoon, na hindi lamang po na nagbibigay po sa amin ng supply, Panginoon, kayo rin po, Panginoon, ay meron pong tinatawag na saves, Panginoon, sa panglima, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Niligtas niyo po kami sa aming we are sinners saved by grace, Panginoon, through faith, na kung saan ay galing sa inyo, Panginoon. Sabi niyo po sa Ephesians chapter 2, verse 9, but by grace are we saved through faith, and it is not of ourselves, it is the gift of God, not of force, lest any man should boast. Salamat po, Panginoon, sa mga talatang ito na amin na po pinanghawakan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa inyong mga anak na nandito ngayon sa pananampalataya, dahil nandito po sila dahil may pananampalataya sila na ikaw na bahala sa lahat ng merong problema na meron po sila, Panginoon. Ganun din po sa inyong lingkod. Lahat po kami dito ay may kanya-kanyang problema. Iba-iba man ang problema namin, Panginoon, o pag-aalala namin, Panginoon. Ikaw ang nakakabatid at ikaw ang bibigyan ng solusyon lahat ng ito, Panginoon. Wala kaming magagawa. Ikaw lamang po may magagawa, Panginoon. You are able. We are not able, Panginoon. Thank you, Lord, sa mga bagay nito. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan. Ito ang samot na langin namin. Nagpupuri, nagpapasalamat sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, tayo po ay dyan magtapos. Tayo po ay dadako sa ating. Amen. Praise the Lord.